Breaking news mga kabayan, isang tensyon ang nagsimula sa pagitan ng India at Pakistan. Alamin natin kung ano ang pinagsimulan ng tensyon na ito. Pangalawa, sa ating mga balita ngayon, bilang tugon sa anti-ship missile na dineploy ng US sa Pilipinas, nag-conduct daw ang Shandong aircraft carrier ng China ng isang show of force. Pangatlo sa ating mga balita ngayon, Taiwan, inaasahan na magde-deploy ng isang US-made Harpoon anti-ship missile launcher sa kalagitnaan ng taong ito. Panghuli sa ating mga balita ngayon, bunsod ng nagaganap na tariff war sa pagitan ng China at US, lumilitaw na ngayon sa internet ang mga nagaganap na pagpoprotesta sa China. Ating alamin ang mga karagdagang detalye tungkol dito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng India at Pakistan nadulot ng isang madugong pamamaril sa Indian-administered Kashmir noong nakaraang linggo ay hindi pa rin nakakatanggap ng sapat na atensyon sa pandaigdigang antas kahit na ito'y nararapat. Ang pagpatay sa 25 na turista at isang residente sa pinagtatalunang rehiyon ay itinuturing na pinakamatinding teroristang pag-atake laban sa mga sibilyan sa India mula noong 2008 Mumbai attacks na kumitil ng 166 na buhay. Iniugnay ng New Delhi ang karahasan sa Pakistan, ngunit itinanggi ito ng Islamabad. Ang dalawang bansang may nuclear weapons ay kasalukuyang nasa isang delikadong patimpalak. Binigyan ni punong ministro Narendra Modi ng India ang kanyang sandatahang lakas ng operational freedom upang tumugon. Ayon sa pamahalaan ng Pakistan nitong Miyerkules, may hawak silang mapagkakatiwalaang impormasyon na nagpapahiwatig ng nalalapit na pag-atake ng militar ng India. Ang alitan sa Kashmir, na parehong inaangkin ng India at Pakistan ngunit hinati sa pagitan nila, ay dati nang naging dahilan ng tatlong digmaan. Isang grupo na umano'y konektado sa Lashkar-e-Taiba, isang militanteng grupo na nakabase sa Pakistan na layuning muling pag-isahin ang Kashmir at nasa likod ng pag-atake sa Mumbai noong 2008, ay una umanong nag-claim ng responsibilidad sa massacre sa Pahalgam. Ngunit sinabi kalaunan na nahack ang kanilang social media. Ang pamamaril ay isang blow sa naratibo ni Modi na gawing normal ang Kashmir matapos niyang gawing semi-autonomous at alisin ang Muslim majority only sa rehiyon ng India noong 2019. Lalong tumibay ang kanyang Hindu na nasyonalismo. At matapos ang pagkatalo sa eleksyon noong nakaraang taon, maaaring gamitin niya ang krisis na ito upang muling makuha ang suporta ng mamamayan. Samantala, sa iba pang mga balita, sa isang pambihirang hakbang, ipinadala kamakailan ng People's Liberation Army Navy ng China ang aircraft carrier na Shandong bilang pagpapakita ng lakas bilang tugon sa presensya ng bagong Nemesis anti-ship missile systems ng US sa Pilipinas. Ang deployment ng modernong sistemang panlaban sa baybayin ay bahagi ng isinasagawang Balikatan 2025 Joint Military Exercise sa isla ng Batan. Ayon sa mga ulat at tala ng Philippine Navy, 2 beses dumaan sa Luzon Strait ang aircraft carrier na Shandong, kasama ang mga destroyer, frigate at iba pang support ships na bumubuo sa Carrier Strike Group ng China. Ang Luzon Strait ay isang estratehikong daanan ng tubig na naghihiwalay sa hilagang bahagi ng Pilipinas at Taiwan. Kasalukuyang nakadeploy ang Nemesis systems ng US Marine Corps sa Batan Island, na nasa gitna mismo ng strait. Noong katapusan ng April, unang dinala ng 3rd Marine Littoral Regiment ng US Marine Corps sa Batan Island ang Navy Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis bilang bahagi ng Balikatan 2025. Ayon sa Marine Corps, ito ang unang paggamit ng sistemang sandata ng Marine Corps sa Pilipinas at isang mahalagang tagumpay para sa matibay na alyansa ng Pilipinas at US. Ginamit ng US Air Force C-130 Hercules aircraft mula sa 39th Airlift Squadron upang ihatid ang mga troops at kagamitan sa Batan. Ang Nemesis at ang Medium Range Missile Battery ng 3rd Littoral Combat Team ay nagtayo ng operational position sa isla.
habang ang mga hukbong dagat ng US at Pilipinas ay nagsagawa ng mga exercise sa buong Batanes. Sa iba pang mga balita, ayon sa The Liberty Times, noong May 2, 2025, nakatakdang matanggap ng Taiwan ang unang batch ng land-launched RGM-84L4 Block 2 U-Harpoon anti-ship missile systems mula sa Estados Unidos. Kinumpirma umano ng Taiwan's Ministry of National Defense sa isang ulat sa Legislative Yuan na 5 missile launcher vehicles at isang radar vehicle ang opisyal nang nailipat sa unang quarter ng 2025. Layunin ng programang ito na palakasin ang kakayahan ng Taiwan na umatake sa mga barkong pandigma mula sa lupa, alinsunod sa estratehiyang land-based sea denial. Hinati sa dalawang yugto ang kabuuang paghahatid. Ang unang yugto ay may 32 launcher units na inaasahang matatapos sa 2026 at ang ikalawa ay 68 units na matatapos bago matapos ang 2028. Nauna nang naihatid ang ilang kagamitan noong second half ng 2024. Ayon sa Ministry of National Defense, may mga nakatakdang mekanismo ng koordinasyon upang masubaybayan ang implementasyon ng programa. Kabilang dito ang buwan ng Project Integration Product Team Meetings. Pang-apat sa ating mga balita ngayon, sa gitna ng lumalalang krisis sa ekonomiya ng China, lumitaw ang sunod-sunod na welga at protesta mula sa mga manggagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kaguluhang ito ay ang hindi pagbabayad ng sahod ng mga kumpanya sa kanilang mga empleyado na umabot na ng ilang buwan hanggang taon. Sa harap ng patuloy na epekto ng US-China trade war, lalo pang lumala ang sitwasyon sa sektor ng paggawa. Ang mga kumpanyang tulad ng Hyundai Optoelectronics at Shangda Electronics ay nahaharap sa matinding problema sa pananalapi, dahilan upang hindi nila matustusan ang obligasyon sa kanilang mga manggagawa. Kasabay nito, humihina ang tiwala ng mga mamamayan sa gobyerno na sa halip na tumulong ay madalas pang umaaresto sa mga nagpoprotesta. Sa panahong ito ng matinding krisis, malinaw na ang problema sa ekonomiya ng China ay hindi lamang isyung pangkabuhayan, kundi isa ring banta sa kaayusang panlipunan. Isa sa mga tampok na kaso ng welga ay naganap sa Hyundai Optoelectronics sa Shenzhen, kung saan libu-libong manggagawa ang nagprotesta matapos hindi bayaran ng kanilang mga sahod sa loob ng 3 buwan. Sa gitna ng kaguluhan, sa pilitang ipinasara ng kumpanya ang pabrika at iniutos sa mga manggagawa na umuwi na lamang sa kanilang mga probinsya. Dahil dito, hindi na sila nakatanggap ng anumang kabayaran o benepisyo. Isa pang insidente ay ang kilos protesta ng mga empleyado ng Shangda Electronics sa Dongguan. Mahigit 300 na manggagawa ang nagmartsa patungo sa lokal na tanggapan ng pamahalaan upang irehistro ang kanilang hinaing matapos hindi bayaran ng kanilang kumpanya sa loob ng 6 na buwan. Sa halip na tulungan, dumating ang mga kapulisan at inaresto ang ilang lider na manggagawa. Sa iba't ibang bahagi ng China, umabot na sa libu-libong kaso ng protesta ang naitala dahil sa hindi pagbabayad ng sahod. Ipinapakita ng mga kasong ito ang lumalalang galit at pagkadismaya ng mga manggagawa sa sistemang hindi na makapagbigay ng sapat na proteksyon at katarungan sa kanilang karapatan. Bukod sa mga kilos protesta sa lansangan, mas lalong lumakas ang tinig ng mamamayan sa online platforms, partikular sa mga social media site tulad ng Weibo at Douyin. Dito, libu-libong netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at galit sa lumalalang kalagayan ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, at hindi pagbabayad ng sahod ng mga kumpanya. Marami sa kanila ang nagbabahagi ng personal na karanasan, mula sa biglaang pagsasara ng mga pabrika hanggang sa pagkakautang dahil sa hindi natanggap na sweldo. Isa sa mga pahayag ng isang netizen ay nagsabing, "Paano kami mabubuhay kung kahit ang pinaghirapan naming sahod ay hindi maibigay sa amin?" Ang ganitong mga komento ay umani ng libu-libong likes at shares na nagpapatunay ng lawak ng sentimiento ng masa. Sa kabila ng mahigpit na censorship sa China, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga hinaing online. Ginagamit ng mga netizens ang malikhaing paraan ng pagpapahayag upang makaiwas sa pagbura ng kanilang mga posts, gaya ng paggamit ng code words, memes o simbolikong larawan. Pinapakita nito ang determinasyon ng mga mamamayan na iparating ang kanilang tinig,
kahit sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng pamahalaan. Ang lumalalang sitwasyon sa China ay hindi lamang bunga ng mga pagkukulang ng pamahalaan, kundi may malalim din itong ugat sa aspeto ng ekonomiya. Isa sa mga pangunahing dahilan ng krisis ay ang pagbagsak ng sektor ng manufacturing, dulot ng pagbaba ng demand mula sa ibang bansa at epekto ng mga ipinatupad na tariffs ng United States. Maraming mga dayuhang kumpanya ang nagsimula nang i-divert ang kanilang produksyon sa ibang bansa gaya ng Vietnam at India na nagdulot ng pagkawala ng trabaho sa libu-libong manggagawang Chinese. Dagdag pa rito, maraming kumpanya sa China ang nahihirapang magbayad ng sahod dahil sa cash flow problems, utang at mataas na gastos sa operasyon. Ang patuloy na paghina ng real estate sector na dating isa sa mga pinakamalaking pinagkukunan ng kita at trabaho sa bansa ay lalong nagpabigat sa ekonomiya. Ayon sa mga eksperto, ito ay nagpapakita ng mas malalim na issue sa modelo ng paglago ng China. Sa halip na umasa sa lokal na konsumo at malusog na middle class, masyado itong umasa sa export-driven growth at real estate investments. Ngayon, sa harap ng mga panlabas at panloob na krisis, kinukwestiyon ng mga mamamayan kung sapat pa ba ang kapasidad ng gobyerno ni Xi Jinping na pamahalaan ang mga problemang ito. Sa ganitong kalagayan, hindi katakataka na ang mga manggagawa at netizens ay nagsimulang magpahayag ng kanilang hinaing. Para sa kanila, hindi na ito simpleng issue ng sahod, kundi ng pangmatagalang kakayahan nilang mabuhay sa isang sistemang tila hindi na gumagana para sa nakararami. Ang isa sa mga pangunahing salik na nagpabilis sa pagbagsak ng ekonomiya ng China ay ang serye ng mga tariff na ipinataw ng United States sa mga produktong galing sa China. Sa layuning protektahan ang mga industriyang Amerikano at pigilan ang di patas na trade, nagpatupad ang US ng mataas na buwis sa mga inaangkat na goods mula sa China. Ang hakbanging ito ay may direktang epekto sa mga pabrika at industriya ng China na dati ay umaasa sa malawak na merkado sa Amerika. Bunga ng mga tariff, maraming dayuhang kumpanya ang lumipat ng operasyon sa ibang bansa upang makaiwas sa dagdag na gastos. Ito ay nagdulot ng malawakang pagsasara ng mga pabrika sa China at kawalan ng hanap buhay para sa mga manggagawa. Maraming negosyante ang nagsimulang mawalan ng kumpiyansa sa katatagan ng trade sa ilalim ng gobyernong Chinese. Hindi lamang ito naapektuhan sa trade, kundi pati ang imahe ng China bilang sentro ng global manufacturing. Sa pagbaba ng demand sa kanilang mga produkto at pagtaas ng gastos sa pag-export, lalong lumala ang economic slowdown na nararamdaman ng bansa. Ang epekto ng mga tariff ay hindi pansamantala. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na pagbabago sa pandaigdigang kalakalan, kung saan mas pinipili na ngayon ng mga bansa ang diversification kaysa sa pagiging depende sa iisang supplier gaya ng China. Sa ganitong kalagayan, lalong tumitindi ang pressure sa pamahalaan ni Xi Jinping upang makahanap ng mabisang solusyon sa lumalalang krisis. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya at politika, ang kasalukuyang krisis na kinahaharap ng China ay hindi lamang simpleng resulta ng mga panlabas na salik tulad ng mga tariff mula sa United States, kundi bunga rin ng mga patakarang panloob na nagpapahirap sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa ilang analyst, ang labis na kontrol ng Chinese Communist Party sa sektor ng negosyo ay nagpapahina sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Ipinunto ng ilang eksperto na ang zero-COVID policy ng pamahalaan noong mga nakaraang taon ay nagdulot ng matinding epekto sa domestic consumption at negosyo. Marami ang nagsarang kumpanya, bumaba ang consumer spending, at lalong naging mabagal ang ekonomiya. Sa halip na bumangon agad matapos ang pandemya, lalong nalubog sa utang at nawala ng tiwala ang maraming sektor. May mga ekonomista rin na nagsabing hindi sustainable ang kasalukuyang modelo ng manufacturing ng China, lalo na't maraming bansa ang nagsisimula ng ilipat ang kanilang supply chains sa ibang lugar tulad ng India, Vietnam at Mexico. Ayon sa kanila, kung hindi magbabago ang mga policy ng China, lalo lamang lalala ang brain drain, pag-alis ng kapital at kawalan ng trabaho. Sa larangan ng politika, ilang eksperto ang nagbabala na ang tumitinding mga protesta at welga ay senyales
ng lumalawak na dissatisfaction sa pamumuno ni Xi Jinping. Habang sinusubukang pigilan ng Estado ang anumang uri ng dissent, hindi na umano nito kayang itago ang lumalaking problema sa ekonomiya. Para sa marami, isang turning point ito sa kasaysayan ng modernong China. Habang lumalala ang krisis sa ekonomiya ng China, patuloy ding naghihirap ang karaniwang mamamayan. Sa kabila ng mga pahayag ng pamahalaan na kontrolado ang sitwasyon, malinaw sa kalagayan sa lansangan na marami ang nawawalan ng hanapbuhay, bahay at pag-asa. Laganap ang kawalan ng trabaho, lalo na sa hanay ng mga kabataan at bagong nagtapos, habang ang mga manggagawa sa pabrika ay kinakaharap ang biglaang pagsasara ng kanilang mga pinagtatrabahuhan. Marami sa mga mamamayan ang hindi na makabayad ng utang, renta o kahit pagkain sa araw-araw. Ang Chinese Dream na ipinangako ng pamahalaan ay tila isa na lamang panaginip. Ayon sa mga ulat, dumarami ang mga kaso ng depresyon, pagpapakamatay at krimen na dulot ng matinding kahirapan. Kasabay nito, patuloy na binubura ng Chinese Communist Party ang mga reklamo at daing sa social media na siyang tanging paraan ng ilan para ipahayag ang kanilang saloobin. Ngunit kahit na pilit itong pinapatahimik, hindi na mapipigilan ang lumalawak na damdamin ng galit at kawalang katiyakan ng lipunan. Sa gitna ng krisis, malinaw na ang tunay na pasanin ay nasa balikat ng ordinaryong mamamayan na araw-araw ay lumalaban para lamang mabuhay. Sa kabila ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng China mula sa nakaraang dekada, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng mga malalim na issue na hindi na kayang itago. Ang serye ng mga welga at protesta, pati na ang mga reklamo mula sa mga netizens ay malinaw na indikasyon ng lumalalang kalagayan ng mga manggagawa at mamamayan sa bansa. Ang hindi pagbabayad ng sahod, mataas na antas ng unemployment, at ang mga epekto ng US-China trade war ay nagsisilbing malupit na hamon para sa pamahalaan at sa Chinese Communist Party, habang ang mga eksperto ay patuloy na nag-aalala tungkol sa hinaharap ng China. Ang mga simpleng mamamayan ay patuloy na nagdurusa sa mga epekto ng mga policy ng gobyerno at ng mga panlabas na salik tulad ng tarif. Ang lipunan ng China ay tila nahaharap sa isang malaking krisis na hindi madali malulutas. Hindi sapat ang mga paliwanag ng gobyerno at mga hakbang ng mga leader sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Sa huli, ipinapakita ng kasalukuyang sitwasyon na ang China ay nasa isang mahalagang punto sa kasaysayan nito. Ang mga pagbabago na kinakailangan upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at lipunan ay tila malayo pa, at ang kasalukuyang landas ay patungo sa mas matinding mga hamon sa hinaharap.